love! Welcome to my life! Samahan nyo nga akong bumili ng isda na aking lulutuin para sa aking gabihan. Napili ko nga pala ang bangos na bilhin dahil namimiss ko na rin ang sinigang na bangos. Isang piraso nga lang yung binili ko sa halagang 98 pesos. Sigurado naman ako na aabot na ito hanggang kinabukasan. Ngayon naman, ang bibilhin ko ay ang mga pansahog sa aking lulutuing sinigang na bangos. Dito nga lang pala ako sa tapat bibili, hindi lang ako makatawid dahil ang daming dumadaan. Ang bibilhin ko nga lang pala dyan ay yung mga bawang, sibuyas, sili, at saka paminta dahil yung ibang pansahog naman ay mayroon pa ako dun sa boarding house. Dito nga lagi ako bumibili kay nanay dahil mas mura yung mga binebenta niya dito. Bumili na nga rin pala ako nitong kangkong na at 20 pesos lang. Mas masarap kasi kapag may gulay. Kailangan niya ng katawan natin para naman makarami din tayo ng OT. Hahaha, eme! Nakauwi na nga po pala ako nito sa boarding house. Syempre, ang una nating gagawin ay ihanda ang lahat ng sangkap o sahog sa ating lulutuin. Ang una ko na nga po palang ginawa dyan, inilabas ko na muna lahat ng binili ko, inalis ko sila sa plastic. Inalagay ko muna yung bawang, sibuyas, sili, kamatis sa mangkok. At syempre, ang sunod kong gagawin, ihuhugasan ko po muna ang ating isdang bangos na binili. 4 na putol nga lang po yan, sabi ko kay kuya, 4 na putol lang. Sila na nga rin po pala ang naglinis niyan. Ang kailangan lang po natin gawin ay hugasan siya ulit. At saka asin po yung mga natitirang hasang. Ang kagandahan nga lang po dito, pag bibili tayo nito, sila na po yung maglilinis, hindi na po tayo maaabalang asin po yung kaliskis ng mga isda. Pero syempre, nasa sa atin pa rin po yun kung uulitin po natin. Kagaya po niya, nakikita nyo naman na inulit ko siya ng pagkaliskis kasi ang dami pong natira. Ayoko po sa isda na madaming kaliskis kasi nga bumabara siya sa lalamunan at hindi po ako nag-i-enjoy kumain kapag ganyan. Kaya naman tinagaan ko po yan na asin po yung kaliskis. Medyo natatagal-tagalan nga po ako dyan kasi halos lahat po may kaliskis pa din. Sobrang dikit pa naman ang kaliskis kasi nga po yan po ay nakabatad na sa yelo. Talagang didikit po lalo yung kaliskis dun sa isda. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Ang tatay ko kasi mahilig siya mangisda. Ako lagi ang maglilinis. Hindi. Ang kapatid ko po. Syempre, pag wala si nanay, ako ang maglilinis. Baka kasi manood nila to, baka sabihin ang sipag-sipag ko, pero hindi naman talaga. Ewan ko ba kung bakit magluluto ako ngayon? Hindi naman ako mahilig magluto. Pero kailangan ko matuto magluto kasi para makatipid ako dito sa boarding house. At saka para kapag nag-asawa na ako, maalam na ako magluto. Uy, ano ba yan? Ba't napunta tayo doon? Hay, salamat. Natapos na din. Ang susunod ko nga po palang ihahanda ay ang bawang na pangontra sa aswang. Joke! Ba't may aswang nabi? Magluluto lang tayo. 1 kilong bawang nga po palang ilalagay natin dyan para kung may makikain man dito sa boarding house, malalaman ko kung aswang sila. At syempre, huwag nating kalimutan ang sibuyas na nagpapaiyak sa atin tuwing tayo ay maghihiwa. Kaso hindi naman niya ako napaiyak eh. Hindi kasi sibuyas na nagpapayak sa akin. Siya ang nagpapayak. Ang arte. So yun, naghiwa rin ako dyan ng 2 sili, 2 kamatis. Hindi ko na tinanggal yung buto niyan. Dati natanggal ako ng buto niyan pero nagagalitan ako. Bakit ko pa daw tinatanggal yung buto? Sige, wag natin tanggalin. Pag yan tumubo sa loob ng tiyan natin ha, bahala kayo dyan. Eme. Ang dami kong sinasabi, hindi na to maluluto. May paminta tayo syempre. Siya, tama na ang kadadaldal. Ipaluklok na nga pala natin itong isda dito sa kumukulong tubig. Kumukulo na ba yan? Di, mainit na yan kasi nga kanina ko pa yung pinaluklok habang ako naghihiwa doon ng bawang at sibuyas, sili, kamatis. Yan, pakulo na yan. Nilagay ko na yan lahat ng dapat ilagay. Lahat ng dapat ibuhos na. Katulad yung paminta. Ibuhos na natin. At syempre, wag nating kalimutan ng asin. Oops, baka nagayuma ka. Habang pinapakuluan nga po natin yung isda, ay samahan nyo akong maghimay nitong kangkong. Alam nyo ba, sa hindi nakakaalam, hindi ako nito kumakain. Promise, tanayin nyo pang nanay, tatay ko, ate, kapatid ko, bunso kong kapatid, lolo, lola, lahat na, tito, tita, pinsan, lahat na. Hindi talaga ako nito kumakain.
Huwag niyo naman sabihin maarte ako ha, umayaman. Hindi lang, siguro hindi ko lang napag-aralan dating kainin. Pero ngayon, kumakain na ako niyan. Siyempre kailangan, ang hirap eh. Wala akong maiulam, wala akong maibangot dito. Pero nung tinikman ko naman siya, masarap. Yun, tapos yun, nagustuhan ko na. Parang siya, nagustuhan ko. Ay hala, ang arte, ang landi mo be, ha, ang landi. So, yun na nga, pagkatapos ko na pong himay-himayin yung kangkong doon, ay kailangan po natin niyang hugasan. Malamang, kailangan nating hugasan kasi nga, di natin alam kung saan niya ang pinitas-pitas. Tsaka, para matanggal yung mga dumi-dumi. Yan, dinalawang hugas ko lang po yan at okay na yan. O, di ba? Kumukulo-kulo na. Nagdagdag nga pala ako dyan ng sinigang pampaasim. Asim kilig. Yan, halo-halo. Kailangan natin haluin. Inilagay ko na nga rin po pala itong gulay na kangkong. Ang gulay na pampahaba ng buhay. Bow. Uy, syempre hinalo-halo ko po yan ng konti. Yan, halo-halo, halo-halo. Nakikita nyo naman na hinahalo ko. Hindi ko na kailangan sabihin, di ba? Di ba? Syempre, kailangan natin yan tikman kung okay na ba yung lasa. Kung kailangan nating dagdagan ng asin, ng asukal para sweet. Asukal? Ba't may asukal dun, be? Walang asukal, ha? Dadagdagan natin ng pagmamahal para naman sumarap. Takpan na muna natin saglit. Charan! At ilalagay na po natin itong kamatis para naman talagang tapos na. Matatapos na tayo magluto. Kunting kulo na lang yan mga bi. At talaga naman, aahunin na natin. Syempre, bago natin ahunin, titikman muna natin yan ulit. Para naman malaman natin kung sakto na yung lasa. Pakaluin na lang natin ng konti. Then, charan! Okay na! Konti na lang guys. Aahunin na natin kasi luto naman na yung kamatis. Luto na rin yung kangkong. At yan, okay na rin po yung kanyang lasa. Excited na akong kumain! Gutom na ako. O siya, kayo sumandok na dahil ako ay kakain na talaga. O, di ba? Ang dami kong kanin. Syempre, kailangan kong kumain ng madami. O nga pala guys, thank you so much sa pagsama, sa pagluto, pagbili ng mga sangkap. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Kain po kayo ng madami. Mag-iingat palagi. God bless. Bye-bye! Ang sarap!